Kung baguhang content creator ka at sa pakiramdam mo ay seryoso ka sa pagko-content, ay congratulations. At narito yung tatlong bagay na pag naintindihan mo ay tiyak na yung nararamdaman mo ay magiging solid at walang makakapigil sa'yo sa pagko-content. Una, yung 30-day rule sa pagko-content. Ang ibig sabihin niyan ay simple lang, mag-post ka ng content 30 days na straight. Ginawa ko na yan at ito yung natuklasan ko. Sa unang sabak ng pagko-content, normal sa isang content creator na mangangapa kung anong content ang bagay sa kanya. Kaya marami kang nakikitang content creator na halo-halo muna yung ipinopost. May nagsasayaw, mamaya kumakanta, mamaya nagluluto. Pero normal yon. Kaya mahalaga yung 30 days rule sa pagpo-post kasi doon sa una, pangalawa, pangatlong content, hindi mo pa pwedeng i-assess yung abilidad mo, yung identity mo as content creator kasi kulang ka pa ng data. Ang meron lang sa'yo ay teorya. Pero pag nagawa mo yung 30 days na pagko-content, ay magkakaroon ka ngayon ng sapat na data at yung mga data points na yan ay pwede mong ipunin para makita mo yung pattern or yung identity mo sa pagko-content. Makikita mo dyan yung mga bagay na gusto mong gawin, ayaw mong gawin, mga mannerism na ayaw mo sa harap ng camera. So yung 30 days na yan ay period ng trial and error. Pangalawa sa listahan, yung mga audience ay magiging salamin mo, mirror sa pagko-content. Pag naka-establish ka na ng identity sa pagko-content, ay mapapansin mo na yung mga audience unti-unting nakikirelate sa mga content mo. Nakikita mo silang nagko-comment na, ganun pala sir, ganun pala ma'am. Isang magandang senyales yon na yung ginagawa mong content ay may nakaka-relate. Nag-uumpisa na yung matibay na koneksyon sa audience at sa identity mo as a content creator. Pangatlo, dahil may identity ka na, may connectivity ka na, magkakaroon ka na ng niche. Yung niche na yan ay magiging part ng personalidad mo. Yung niche na yan ay yung mga content na kaya mong gawin ng paulit-ulit na hindi ka nakakaramdam ng pagod. Parang masaya ka na ginagawa mo yung mga ganong content. Nagiging parang natural na parte na ng katawan mo yung niche mo. So pag may niche ka na, na-establish mo na yung identity mo, yung connectivity mo, ay upside na yung potential ng account mo as a content creator. Pag naintindihan mo ng lubos yung tatlong bagay na yan, ay kusang lalakas yung pundasyon mo sa pagko-content.